Ay magandang hapon sa lahat. Ang ating pag-usapan po, ano sa Tagalog ang impeachment? May makasagot ba? Ako hindi ko alam. Ano sa inyo? Yang ponyeta kasi na Luis Truno yan, Lucaret. Gusto niya mangyari na Tagalogin na lang daw ang impeachment trial. Paano ba i-translate sa Tagalog ang impeachment? Hindi ko alam kung paano sa Tagalog yan. Itanong natin kay Luis Truno. Gusto niya mag-Tagalog. Kasi Batanggen niya siya. Paano naman mga Bisaya? Bisaya yung ina-arrestigan nyo, kinakasuhan. So, paano mangyari ngayon yan? Okay? Ngayon, ang ating pag-usapan ay una, ipakita muna natin yung kagustuhan nila ni kung anong gusto nila mangyari. Pero bago ang lahat, ay patugtugin muna natin ang ating musika ng ating channel. Si Gerald Calzado, breaking news. Si Bangag noon, Bangag ngayon. Okay, flood control, Bangag project. Okay, ito ngayon ang ating musika ng ating channel. Hashtag Sa Pilipinas, nasaan si Kim Bonjong? Kim Bonjing. hindi kayang bayaran ni Sabi niya ni Gerald Calzado, Tambaloslos, Crooks Country, yehe, yehe. Tapos si shout out, mumuna lahat yan, yehe, yehe, yehe. hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, Ibig sabihin, hindi kayang bilhin ibig sabihin, ang ang Pilipinas tumba na. Sabi niya, yehe, Pilipinas, babangon muli. mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangan
Okay? Ngayon, ipasok natin muna yung ating ating dedikasyon, ating adhikain para kay Sara Duterte na kahit na may impeachment, kailangan maging presidente si Sara Duterte. Ito po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara, Andrea lang Guigo, watching from pag-asa. Singapore. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, magandang hapon. Okay, ang ating naman pag-usapan ay yung sabi ni Luistro, gagawin na lang daw Tagalog ang pagpresenta nila sa hearing ng impeachment. Ang unang tanong ko, na maaring tanong din ni Lolita Guerpo, ano ba ang Tagalog ng impeachment? Bakit Tagalogin? Paano naman ang inaakusahan nyo ay mga didiis puro Bisaya? Makakaintindi man ng Tagalog niya ng todo. Marami naman ibang tribo, mga Kapampangan, makakaintindi ba ng todo ng Tagalog yan? Ilocano, mga Kabsat ko, makaintindi ba ng puro Tagalog? Mga Bicolano, mga Waray, mga Ilonggo, mga Cebuano, mga Maranao, mga Maguindanao, mga Tausog, mga Chabacano. O yun, sinasabi ko lang. Ang problema dito ay nagmamayabang kayo kung ano-ano lang mga pinagsasabi ninyo. Halata talaga, Rosalie, halata na wala silang ebidensya. Kaya kung ano ng mga pakulo. Ang ibig na lang sabihin yan ay nais nila ipaalam sa buong bayan kung ano meron sila na maipapahiya nila si Sara kasi pinakatotoong target dito ay yung election ng 2028. Hindi kasi nila kayang talunin si Sara sa eleksyon at hindi rin kayang talunin sa impeachment. Kaya yun na lang ang target nila. Bababawasan ang boto ni Sara kung magtatagalog sila. Anong epekto niyan? Ang epekto niyan, mga Taga-Luzon na lang ang hindi buboto kay Sara. Kasi mga Taga-Luzon, mga magaling magtagalog. Lalo na mga Tagalog region. Pero manatili pa rin boto na mga Cebuano, Ilonggo, Waray, taga Mindanao, mga Maranao, mga Maguindanao, mga Tausog, lahat ng mga Muslim communities mananatili pa rin ang boto nila kay Sara. Hindi nila maintindihan Tagalog eh. Kung hindi na maintindihan Tagalog, hindi paano pa kayo sila magsasabi na masama si Sara? Ano nga bang Tagalog ng impeachment? Watching from Caloocan City, si Zeddy Gonzalez, si Bernia Gapos, happy viewing. Si Lomi Pinugo, natatawa siya ng Tagalog ng impeachment. Ito, pakinggan natin. Yung may binabanggit si Kade, nagmamayabang akala niya, sikat siya. Si Luistro. Tingnan natin itong, may nag-criticize na kagad sa kanya. Pakinggan natin ang kritisismo sa kanya. Ito. Reveal Luistro na magtagalog daw sila sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Ito na ba yung kinukumpara nila kay former Senator Miriam Santiago? Kung ano-ano na lang ang naiisip para lang masabing para siya sa mga Pilipino. Hoy, Jervil, kahit anong lingwahe pa ang gamitin mo, kung ang katumbas mo ay maleta galing kay Bangag, isa ka pa ding traidor sa mga Pilipino. Sabi mo hawak mo ang beat? Baka beatlog ng asawa mo. Wait. Reveal Luistro na magtagalog daw sila sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Ito na ba yung kinukumpara nila kay former Senator Miriam Santiago? Kung ano-ano na lang ang naiisip para lang masabing para siya sa mga Pilipino. Hoy, Jervil,
Kahit anong lingwahe pa ang gamitin mo, kung ang katumbas mo ay maleta galing kay Bangag, isa ka pa ding traidor sa mga Pilipino. Oh. Sabi mo hawak mo ang beat? Baka beatlog ng asawa mo. Pwet. Sabi ng mga waray, maupay, gakulop. Ay, nako. Ano ba yung Jerbil? Ano bang Tagalog ng impeachment? Salitang impeachment. Ano sa Tagalog yan? Magbayad ka muna ng utang mo kay Inday Sara, 8 million. Kasi naging abogado yung mister ni Sara, si Manasseh Carpio, abogado ng husband ni Jerbil Luistro sa 2 kasong rape. Eh kung magaling kang abogado, dapat ikaw na nag-abogado sa husband mo. Ang problema mo ba, tinago mo pang husband mo. Although sa batas lay, sa Revised Penal Code, walang parusa ang ang tatay o kapatid o anak o lulo o tatay o nanay na magtatago sa isang taong wanted. Exempted sila. Natural, except ano na yan, expected na yan, siyempre kamag-anak mo itatago. So, si Jerbil ay hindi makukulong dahil asawa niya. O, ngayon, nag-alaga ka pa ng rapist. Eh ba, adik ba ang asawa mo, Jerbil, kasi nagre-rape? Ano lang, akusasyon lang yung Jerbil. Hindi natin alam kung totoong nang-rape yung asawa mo. Pero halata ko na mahal mo ang mister mo eh. Kasi kung ibang babae niya yan, pag nag-rape ang mister niya, iniiwan na yan. Dapat nag-file ka na ng annulment, abogada ka pa naman. Di ba? So ngayon, gusto nila ipakita na makata sila at makabayan. Ang makata na alam ko ay hindi na mapapalitan. Si Francisco Balagtas. Hindi na yung mapapalitan. So ngayon, tingnan natin yung isang babae na gustong maging Tagalog ang impeachment. Ito. Tingnan natin kung gaano kalukarit ito. Tingnan natin. Bakit gusto niya gawing Tagalog? Tingnan mo sumasayo-sayo pa Ano karit talaga Pagkamanyak talaga sa hiligan. Ang problema dito kay Lucaret, na problema ako rito langga. Kasi nagmamayabang siya ko na ang bagong Miriam Defensor Santiago. Lahi ng Defensor Santiago sa'yo. Kakahiya ka. Nag-ilusyon. Siguro kung buhay na si Miriam Defensor, sasampaling ka ni Miriam Defensor Santiago. Sasabihin lang sa'yo, ano sasabihin ni Miriam Defensor Santiago sa'yo? Nag-ilusyon ka na magiging Miriam Defensor. So, anyway, ito pa. Ititirahin natin ng Nag-report po yung Manila Times na yung panukala nila nagagawing Tagalog, mamroblema talaga. Imbis na matatalo ni si Sara, hindi na mananalo kasi hindi na magkaintindihan. Ang mga abogado hindi naman Tagalog pure. May Ilocano, may Kapampangan, may Ilonggo, may Cebuano. Mag-English na lang tayo. Total na kasanayan na yan. Yan, pakinggan natin itong sabi ng balita ng Manila Times. Patungkol sa gagawin nilang Tagalog ang impeachment. Prosecutors in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte are proposing the use of both Filipino and English during witness examinations. Representative Laila De Lima says this is intended to make the proceedings more accessible to the public. She says it will be better if more people understand what is happening at the trial. The prosecution panel also presented 3 other proposals to the Senate impeachment court.
These are the participation of both public and private prosecutors in presenting witnesses, the adoption of a reciprocal 3-day disclosure rule, and the opening of a sealed BIR box containing documents previously submitted to Congress. Okay. De Lima says the proposals aim to streamline proceedings and ensure a more efficient conduct of the trial. Dapat sana pala, kung sa Tagalogin, dapat nagsalita na kayo, umpisa nyo na Tagalog na kayo. Yun na, si De Lima, nag-English-English pa. Bicolana si Kwan eh. Si De Lima, mas kabisado yung English kaysa Tagalog. Lalo na si Miriam, hirap na hirap sa Tagalog. So, diyan pa lang po, si Miriam ay hindi marunong mag-Tagalog, ikaw magaling sa Tagalog, hindi ka na magiging Miriam Santiago. Iba yung Miriam Santiago. Di mo na madagdagan nyo ng iba pa. Ngayon si Mark Anthony Umbal, magandang hapon. Mark Anthony Umbal. Si Kai Kubaru, good afternoon. Si Eni Gonzales, baliw na si Luistro. Tapos Omek, ay mga lito-lapit pa rin pinag-usapan mo. Ang layo-layo sa topic natin. Wenceslao Siwala Jr., magulo ka pa sa alon ng karagatan. Sino kayo tinuturo mo? Kay Kumaro, dati si Auntie Claire, ngayon naman si Luistro ang nagkalat. Yun. Pareho sila kasi, parehong ugali. Di ba? Ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon ay itatapik natin to one by one ang lahat po ng akusasyon sa impeachment laban kay Sara. Unang itatapik natin sa ngayon ay yung confidential fund. At analisahin natin, magiging tapat lang tayo kung ano mga binabanggit na akusasyon laban sa kanya at sasabihin ko kung anong meron na depensa ni Sara at kasi i-assume ko halimbawa ako yung abogado. Ano magiging depensa ko? So, yan ang pag-aralan natin. So, 4 na articles of impeachment ito. Article number 1 po tayo sa ngayon. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang banggitin na dahil po sa pangyayari sa pamamaril sa Tacloban at dahil din naman sa report ni sino to, si John Vic Remulla, na napigilan nila ang kasunod sana na kasunod sana na pag-shooting rampage, napigilan naman sa Tolosa Leyte. At nagkaroon doon sila ng intelligence information. So that proves the fact na talagang tama yung sinasabi ni Sara Duterte na magkaroon ng intelligence fund para sa Department of Education. Pakinggan natin itong sinabi ni John Vic Remulla na dahil sa intelligence information, hindi natuloy ang panibago sana na pamamaril naman sa school shooting. Ganun naman. Pakinggan natin si John Vic Remulla. So kahit sinungaling ito, pakinggan na lang muna natin kasi ang reputasyon sa akin ni John Vic, sinungaling siyang tao. Pakinggan natin si sinungaling. At in-investigate ka. At Ayan, 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. Nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. Pinost niya sa Facebook to. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media
analysis, and information from concerned individuals. However, the accounts and individual posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. So, yan lang po ang ibig sabihin niyan ay that makes it necessary for Department of Education to have confidential fund. Kasi dapat kailangan ng confidential fund para mag-hire ng mga plain clothes na bata mag-ikot-ikot para malalaman kung anong mga kwentuhan niya mga estudyante. Para lamang ang layunin ay hindi kumasok kundi mapatigil lamang ang tinatawag na bullying. Okay? Pag kasi sa bullying po nangyari, yung tinatawag na pinag-umpisa ng mga shooting incident, sa bullying po nangyari yan. Ay sir, nagla-live ako sir. Okay, kung pwede ka naman makinig po. Ngayon, makagandahan yan kung meron talagang confidential fund para matapos masawata o makontra man lamang ang tawag nito mga student shooting sa loob ng campus. So ngayon, sinabi na mismo ni Bujanvic Remulla na meron ng isang kamuntikan na naman panibagong mass shooting ng mga estudyante. So in other words, ano meron? Hindi ba kaya, Rosalie, pumasok na mga droga sa loob ng eskwelahan? Hindi na nababantayan ng mga bata pa naman. Mga 15-year, 14-year-old, kung magdroga yan, sabog. Yan ang pinaka-problema natin. So, o di kaya, nadisperado ang mga tao, ang mga bata, sapagkat baka wala na pong nakain sa bahay nila. Kung walang nakain sa bahay po nila, ay ang sisihin natin ang gobyerno natin kasi ang mahal na po ngayon ng bigas. Nais ko lang po i-share sa inyo yung reklamo sa akin ng client ko na rice dealer. Alam mo, kaibigan kong attorney, sa 100% na mga rice dealer dati, mabuti na naman 35% na lang natira sa kanila. Alam mo anong dahilan? Sapagkat po, kinokontrol na ng Department of Agriculture ang pag-import ang lahat at ang kinagalit nilang lahat ay ang Agriculture Department na pinamumunuan ng hindi pag-graduate sa college na si Francisco Tio Laurel ay sila nagdidikta kung magkano ang presyo na pag bumili pa. Halimbawa, ikaw attorney ay rice dealer ka. So ang trabaho mo, kung either dalawang bigas lang ang iyong paglalaruan, pwede kang bumili ng imported na bigas at yun ang i-distribute mo. Pwede ka rin bumili ng local na bigas sa harvest at iyon ang i-distribute mo. So sa ngayon po, itong pinaka-alarming sa lahat. Alam niyo ba ngayon, na ang importer ngayon ng bigas ay walang iba, kundi ang Department of Agriculture. Mga puta niya punyeta nila. Tapos, kumo gobyerno ang nag-import, unlimited, walang tax, walang buwis. Paano ngayon yan? Hindi kung walang buwis, anong sindikato ginagawa nila? Ang ginagawa nila, attorney, lahat ng kakampi nila ng mga smuggler ay doon nila sila kukuha, bibili sa Department of Agriculture na import kasi kung mag-import sila direkta sa Vietnam, sa Thailand, sa India, o sa kung saan lugar pa,
O sa Saudi, wala naman Saudi, India lang mayroong bigas eh. Kung mag-import sila doon, attorney, alam mo naman yan, nasa industriya ka ng langis eh. Magbabayad sila ng buwis. Pero, tingnan mo, kung mag-import, ang Department of Agriculture, walang buwis babayaran. Ano ngayon ang resulta? Ang ginagawa naman po ng Department of Agriculture ay kaibigan nila lahat ng mga smuggler. Doon na sila kukuha lahat sa agriculture. Wala pang mataas na buwis. Mababa pa. Tapos kung ibenta nila, kikita pa sila sa presyo na gusto nila. Hindi ba alarming? Hindi ba maganda yan? Attorney? Maganda ba yan? So, ngayon, dahil dito sa gutom, number one po na dahilan kung bakit nagwawala ang bata. Gutom. Baka wala nang nakain. At naghuramintado na wala makain. Naalala ko yan nung bata pa ako. Nanay ko, tatay ko ay bahirap lamang po. Lagi po ako pumapasok sa school, naglalakad 5 kilometro papunta, 5 kilometro pabalik. Lalakad lang. Hindi naman ako makakasakay ng tricycle kasi walang pera. So, lakad. Ang nakakahiya dyan ay tinatago ko labang sa mga kaklase ko yan kahit masakit yung tiyan ko. Minsan hindi kami makakain ng almusal kasi walang pera nanay ko, tatay ko. So, sinasabi ng nanay, tatay ko ay pwede kang dumaan kay auntie, kay uncle, manghiram ka ng 1 ganta. Kasi ng panahon ko, attorney, walang kiluhan sa bigas, kundi gantang ang pinag-usapan. So, tatakalan na ako ng 1 ganta, panghiram ka muna ng 1 ganta ng bigas. Kasi pagdating pa makahiram, ang gagawin, hindi po siya isasahing, attorney. Gawin siyang lugaw para marami. So, ganun ginagawa namin, kinakain. So, kung makita mo yung itsura ko nung elementary ako, high school, sobrang payat ko, malnourished ako. Yan ay sa kabila ng katotohanan na yung aking nanay ay konsihal ng bayan. Pinakaunang naging konsihal sa bayan ng Coronadal ang aking ina na babae. Pinakaunang naging konsihal na independent na kandidato. Kasi sa panahon na yun, kandidato siya, attorney, 2 lang ang partido doon, nationalista at saka liberal. So, nanalo ang nanay ko kasi magaling siya magsalita. Graduate ba naman ng summa cum laude sa Notre Dame University. So, naging teacher siya, wala pang 18 years old kasi accelerated siya. Gumraduate siya sa Notre Dame University bilang teacher at nagturo siya, wala pang 18. Turo siya ng high school. Yung unang school na tinuruan niya Notre Dame of Tacorong. Doon niya naging estudyante yung naging gobernador sa Sultan Kudarat na si Dato Pax Manguda Dato. Marami siya naging estudyante na mga abogado, maging politiko, pati yung dating congressman ng Sultan Kudarat na si Congressman Valdez. Amado Valdez. Amado ba yung first name? Basta Congressman Valdez. Naging estudyante na rin. Naging kaklase ng nanay ko yung si Cardinal Orly Quevedo. Kaklase niya, salutatorian niya sa Notre Dame noon, Marble for high school, si Bishop Orlando, Cardinal na siya ngayon, Orlando Quevedo. Siya, nanay ko naman, valedictorian. Yan po yung kwento nanay ko, kahit na matalino siya. Naging konsyel siya. Maraming mga alok sa kanya na ang mga kontraktor dahil po siya ay chairman ng Committee on School Board. Ang mga eskwelahan ipapatayo, bibigyan siya, inaalok siya na ibibigay ang proyekto doon para bibigyan din siya. Hindi niya ginawa. Hindi niya kinuha. Kaya wala kami makakain. Sa kanyang mga sweldo, nagagaling ang ibinibigay niya sa tatay ko. Ang tatay ko naman,
maliban sa photographer siya, kumikita photographer, ay yung kakonting kita ibibili ng isang haul ng buhangin at gagawa siya ng hollow block, attorney. Tapos yung hollow block na yan, unti-unti, ginawa niyang pundasyon at yun ang nagiging bahay namin ngayon. At napakaganda kahit may 7.8 na lindol ay hindi natumba. Nung time na yun, sinumpisa ng tatay ko yung bahay namin. Ang bahay namin na nauna ay yung sawali na nakaangat sa lupa. Tapos may hagdanan. May imagine mo yan noon na naglalaro kami sa hagdanan. Yung iba kasi mata pa ko, may kuto-kuto, upo-upo ng mga mula sa taas pababa ng hagdanan. Ganun ang mga senaryo nun. Kinikwento ko lang yung nakaraan ko. Tapos, ako parang galit sa mundo dahil lagi kaming gutom. Sinisisi ko nanay ko, bakit ano ba yung teacher ka naman tapos nag-consiel ka tapos wala ka man lang kita dyan. Araw-araw po yan. So, ibig sabihin, hinahalin tulad ko lang ang aking sarili sa ibang mga bata na pwede magiging dahilan ko maghuramentado. Lalong high school. High school ako, ganun din. So, yan po, sinasite ko lang yan. Ang economic status natin, yan ang number 1 na makapagdulot ng motibo sa mga bata na maghuramentado. Paano yung mga nawalang nakakain ng mga bata? So, yan ang mapapala natin. Ako'y nakatapos ng pag-aral na civil engineer ako sapagkat lamang po sa full scholarship na binigay sa akin ng Mindanao State University sa Marawi. Gumraduate pa ako ng consistent full scholar. Kaya naging civil engineer ako. From then on, so ibig sabihin, I am nothing without MSU, without Mindanao State University. So from there, nagsimula ang pundasyon ko. So sinasabi ko lang din ito, baka may mga nakarinig sa akin, mga magulang, mai-inspire nila. The only way that you can do to give the best for your children, kung wala kayong material na bibigay, inspire niyo sila sa mga kwento kung paano yung kwento magiging magaling kahit wala. Parang kanta ng Air Supply. Making love out of nothing at all. Parang gano'n. So, I'm just telling my story, baka maka-inspire din ako ng iba nakakarinig sa akin. Mga kasing edad ko na senior citizen, na makikita lang sa apo nila, the best way to help your kids, grandkids grow well is for you to tell stories. Stories of heroism, stories of poverty, stories of yung mga once upon a time, yan, mga ganun. Yan nakaka-inspire sa mga bata yan. Kahit na walang pera. Ako, lagi lang din, mahal lang ako ng nanay, tatay ko kahit na kumakalam ang sikmura ko. Tuloy-tuloy, ano mag-gumraduate? So ngayon, ito ngayon ang dahilan dapat asikasuhin ni Bongbong Marcos. Paano naman maasikaso to? Sigurado ako, maraming gutom sa ngayon. Ang mamahal pa naman ng lahat. Itong problema dapat inuna imbis na impeachment. Hindi mo kinokolekta sa mga nagnanakaw na trillion-trillion ang kinuha doon sa flood control na magagamit sa pampakain sa lahat ng mamamayan. Anyway, punta muna tayo dito sa impeachment ni Sara. Ito naman ang topic ko. I-discuss natin yung confidential fund issue na kinasok kay Sara. Una, ipakita ko sa inyo ang nangyari sa mga batang ito. Hindi sana nangyayari ito mga shooting na to kung mayroong confidential fund na naikot-ikot at nalalaman, mag-hire ng mga tao, confidential fund, at para alamin sa buong bansa, dapat school, meron tayong may assign na mga walang iba kundi makinig lang, makukuha lang ng impormasyon. At para malalaman kung saan may problema at matugunan kagad ang problema. Tapos, dagdag problema pa yung mga NPA magre-recruit dyan.
sa mga junior high school, sa mga grade 9, grade 10, kasi mga mapusok pang damdamin mga yan, madali niyong marirecruit yan. Lalo man sa grade 11, grade 12. Yan po, ganun kahalaga dyan sa ngayon. It becomes now apparent, more apparent than real. Yung nangyari na kailanganin talaga ng confidential fund dyan para masawata yung mga ganong problema. At isa pang masasawata ninyo ay yung mga taong nag-i-introduce ng tinatawag na droga sa mga estudyante natin. So, yan po. Sa panahon, aminin natin sa hindi. Sa panahon na si Sara ang DepEd, wala pang nangyayari na ganun. Walang nangyayari na mass shooting. Ibig sabihin, may pwede tayo magtanong, iyan bang dahilan kung bakit epektibo yung confidential fund mo? Nagagamit ng gusto? That could be a proof, that could add doubt against the accusations against Sarah that she misused the confidential fund. The fact of the result is very clear and apparent that you did not see any incident such as in Tacloban. At the fact remains na walang ibang na reported incident later na merong nakuha ang mga NPA mula sa mga bata. Kaya yan po ang problema. Kaya ngayon, kung tingnan mo, ilan lang ang gwardiya na duty? Isa lang ang gwardiya na sa Tacloban, Tacloban High School. Tacloban, San Jose National High School sa Tacloban. Anong gagawin ng isang gwardiya? Ngayon, kung gagawin ninyo, ang estudyante doon, hindi bababa sa 1,000 yan. Ngayon, kung isa lang ang gwardiya, at kung mag-stricto ang gwardiya, para walang shooting mangyari, titignan kakapkapan ang mga bag. Ang mga sapatos, kasi may isang bata doon sa Cavite City, nang nabuli siya, kinuha niya ang kutsilyo sa sapatos niya at pinagsaksak niya sa isa. Nangyari yan June 16. Ha? Ngayon lang, June 16, ngayon lang. Tapos, June 19, may nangyari sa General Trias. Saksakan din. Ng unday, ng saksak ang nagwala na isang bata. Tapos, meron pang isang gumraduate na sa senior high, bumabalik pa sa senior high, mga kaibigan niya. At inaway pang teacher na hindi siya pinapapasok. Amoy alak. Ganun ba estudyante natin ngayon? Amoy alak. So, napaka-problema. Ang laki ng problema na dulot nitong ekonomiya ng bansa natin. Saan ka makakabili ng murang gasolina? Wala. Saan ka makabili ng murang bigas? Wala. Kinikwento ko sa inyo yung reklamo ng aking kliyente na rice dealer. Tumba na sila lahat ng local rice dealer. 35% na lang natitira sa kanila. Dahil po sa walang pakundangan na pag-import ng bigas ng Department of Agriculture, sila na nag-import para walang buwis na bayaran. At kung walang bayaran na buwis, ibininta nila sa kaibigan nila na dati nag-i-import. Konti na lang ang gagastusin. Solusyon ba yan? Anong klaseng gobyerno meron tayo? Alam mo, pinakatama, pinakakorek na solusyon sa ating problema nung tumaas ang gasolina at saka krudo, panahon ng gira sa Iran, walang ibang solusyon na the best at the only solution. Kung ako ang presidente, sasagutin ko lang ang lahat ng presyo na tumaas, sagutin ng gobyerno para tuloy mura pa rin ang benta ng gasolina, krudo, at walang magsasara na maliliit na negosyo. Ladies and gentlemen, the proof of what I say as the best solution is no less than Indonesia.
sa Indonesia po ang nangyari. Hindi na sila kumaltas sa tax, kundi sinagot na ng Indonesian government ang lahat ng pagtaas ng gasolina at saka krudo. The same time, kahit lugi sila, the same price pa rin. Ang importante sa Indonesia ay hindi magsara ang maliliit na negosyo. At ang mga Grab drivers doon ay hindi mamroblema sa gasolina. Tuloy-tuloy ang takbo ng ekonomiya. Sinasabi ko lang ito na overwhelmed na ako ngayon ng kwento na ang topic ko lamang ay confidential fund. Laban kay Sara. Sabi ni Jane, yung sa Bacolod din attorney, teacher na sinunog. Grabe. Sinunog ng estudyante. Bakit ang mga estudyante ganun? Sabi naman ni Hegler Rembulat, yung mga bata po na nakikidnap sa Mindanao at dinala sa Cebu ng makakaliwa, kaya need ang confidential fund. Kaya nga po galit ang mga nakakaliwa dyan. At tapos si Edwin Abon, wag pong panay haka. Ay, ikaw po Edwin Abon, puro ka lang kwento. Tao ka ni Marcos, nakatanggap ka ng pera kay Claire Castro. Lito Ines, malaki siguro ba dito sa mga disbar na ito? Ay, ikaw, isa ka pang bayad ni Auntie Claire Castro. Chrissy, the shooting must not have happened if BP Sara was still the DepEd Secretary. Jane, adiktos ang leader, kaya akala ng mga kabataan okay lang pala maging adik. Archina Liwanag, lalong pumangit si Malita Queen sa stress. Buwag Malita Queen. Sir Toto, hello po. Si Ruli Azanyon. Pagpapatalsik. Chrissy Marcos resign is the key. Tama. Jane, same po tayo to ni Toto. Naglalakad ng 5 kilometro para makapasok sa school. Basta magtiyaga, may nilaga, may ilalaga at may aanihin. Ngayon, nasa Taiwan din ako kasi ayaw ko na maranasan ng mga anak ko. Na kakaiyak naman isipin yung nakaraan ko. Rolly Asanyon, pagsasakdal po. Pagsasakdal ba ang Tagalog? Pero hindi eh. Pagsasakdal, kaso rin sa krimen yan. Ganun din ang tawag eh. Crazy, nakarelate ako because I once was from a nothing before. Nakaka-proud to become a professional out of hardship. Tama po yun. Jerry Mulat, naka-proud ang mga ng magulang niyo po, mga modelong magulang at modelong Pilipino. Tapos, Crazy, hi Dr. Toto Cos. Edwin Abon, mag-file ka ng complaint, hindi yung, ang akala mo, ganun lahat ang complaint. Hindi mo ba alam ang mag-file ng complaint dyan, ombudsman? Jane, si Erwin Tolpok naman, anong binibida about sa juvenile pasik? Tarantado yan eh. Na Louie Venco, Toto, si Toto ba na naibenta na ang airport o naibenta na po ang Terminal 3? Gilyar, budol ang ulo, budol din ang magalamay. Tapos sa AGGA, imbento lang nila Rimulya at Bam Aquino makisakay. Imbento lang pala yun nila yan. Grabe kasi sinungaling talaga yung taong yan. Glenn Mac, Jen, parehas sila sa mga abogaga Luistro de Limao, Castro, Taratara, hirapan na siya magdepensa sa mga amo niya. Yung mga nangyayari sa Pinas, kasalanan ng Duterte, o Duterte na daw ang kasalanan. Sabi, yudi puta. Joey Venco, Sir Toto, totoo na naibenta. Totoo po, naibenta na po. Lutay, pre, bakit parang munggo mukha mo? Ayan ang mga salita ng mga binayaran ni Claire Castro, mga tanong na gano'n. Giladjur, budol yung yan si John Vic. Albert Igito, Brad. Good afternoon, Brad. Sana isa ka sanang lawyer ni Sara. Fulgencio Rosete, gusto ni Malita Queen na Tagalogin ang pagsasalita ng impeachment para yung paninira nila kay BP Sara maintindihan ng mga Pilipino na hindi masyado nakaintindi ng English. Yun lang yun. Aguilar, good day, Boss Toto. Romel Bingson, naimbag na malim, mga kapsat ko. Okay, proceed tayo. I-discuss natin ang bago kay Alfredo. Hey, Sir Alfredo Hecali, maraming salamat po sa binigay mong musika sa akin.
Attorney, kung free agent ang lahat, wala na silang nanakawin. Joel Vergara, well said, attorney, more power. Okay, tapos si Great, ang solusyon, Dr. Kausing, sa problema ng bansa ay revolusyon. Wag naman, mamamatay tayo lahat yan. Eber Tande, Bastida, good noon, attorney, new subscriber here from Southern Leyte. Oh, maayong hapon sa imo diya sa Southern Leyte, si Eber Tande. Tapos, Jobs, Engineer Toto, next topic, DPWH pa rin ilabas nila ang listahan ng mga contractors na sangkot sa flood control. Sige, tatapik natin yan. Diretso na tayo. Ito po ang tanggalin natin ito nga. Ito po ang sinasabi ni BP Sara. Ito yan. Sabi niya, ang insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, this tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. Yun nga. Tama nga. So, doon nagastos yung kanyang mga depensa niya, kanyang mga confidential fund. So, ano naman pinagsasabi ni Brian po, itong anak ni Grace po na walang kwenta. Solution, walang kwenta yan. Resolution, hindi makapagbigay ng solusyon yan. So anyway, una, tatalakayin muna natin itong sinasabi nila na may lalabas daw na Mary Grace Piatos. Tanggalin, pakinggan natin. At itatalakayin natin. According to the group of Luistro, lalabas daw si Mary Grace Piatos. Yan. The controversial Mary Grace Piatos, named in connection with Vice President Sara Duterte's confidential funds, may soon be brought into the spotlight. This as the House prosecution panel includes her in its list of witnesses. Hannah T joins us live from the Senate for the details. Hannah, go ahead. The House prosecution panel is set to present Mary Grace Piatos as possible witness for the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. This as it moves to support its allegations of confidential fund misuse. Based on documents obtained by Billionario News Channel, the prosecution plans to present Piatos to testify on the alleged receipt of confidential funds. The name Mary Grace Piatos appeared in acknowledgement receipts submitted by Duterte to the Commission on Audit to account for her confidential fund expenses. The prosecution also intends to present Duterte's Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, to support its claim that the Vice President misused and misappropriated confidential funds. Also included in the witness list are Defense Counsel Michael Poa, who earlier told House lawmakers that Duterte had control over the confidential funds, former Budget Secretary Amina Pangandaman, military officials Colonel Raymond Lachica and Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, as well as Ramil Madriaga, who claimed he delivered bags of cash allegedly sourced from Duterte's 125 million peso confidential funds to several locations. The trial proper is scheduled to begin on July 6, with the final list of witnesses and evidence to be governed by the Senate Impeachment Court's pretrial order. We are now on the day 5 of the pretrial conference, and we're waiting on the possible action of the Senate Impeachment Court on the earlier manifestation filed by the House prosecution panel to unseal the BIR box that allegedly contains the tax records of the Vice President. Hannah, may reaksyon na ba ang defense team doon sa pagtawag o pagharap ni Mary Grace Piatos at kumusta ang pre-trial so far?
So far, according to Attorney Michael Powa, sabi niya, discretion naman daw yan ng House Prosecution Panel kung sino yung mga gusto nilang ipresenta na witnesses. The same goes with the defense camp, no, na ayon kay Attorney Michael Powa, sa kanilang huling monitoring ay posibleng merong 51 common witnesses yung both camps. Pagdating doon sa VP Sara trial nga na nakatakdang mangyari sa July 6, so far may sabi ni Powa, sinisikap nilang matapos itong PTC by today, at kung hindi naman daw matapos, latest na raw ay tomorrow, Friday, para mamarkahan nga itong mga ebidensya sa Article 1 na kaugnay nung paratang na misuse of confidential funds, at habang sa Article 2 naman na umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Balik sa'yo, Mai. Hana, balikan natin yung doon sa BIR box, ano? Kasi yun ang push ng prosecution panel to open the financial records dating back to 2007. Kasi makakatulong daw to sa kaso nila na alleged misuse of confidential funds and unexplained wealth. Tumagal din sila, no, sa usaping ito. Ano na ang latest dito? Kasi ang sabi ng prosecution, this is critical to their case. Oo, so far, hinihintay natin kung anong aksyon ng Senate Impeachment Court dito, dahil kasama yan doon nga sa naunang manifestation filed by the House Prosecution Panel na dapat buksan na itong box ng BIR records because makakatulong daw ito sa smooth trial para ngayon na, as early as now, ay mamarkahan na itong mga laman bilang bahagi ng ebidensya for the upcoming trial. Sabi ni Attorney Michael Powa, and along with other members of the House Prosecution, pati yung defense team, sinasabi nila na kailangan aksyon na lang ito ng Senate Impeachment Court rather than answering kung ano ba yung posibleng maging aksyon moving forward, because hindi pa natin alam sa ngayon kung kailangan bang mag-convene ng Senado bilang impeachment court para nga maaksyonan or mabuksan itong BIR records. So far, this remains as a box, no, at hindi pa siya ebidensya sa ngayon dahil hindi pa nga namamarkahan sa pre-trial conference. Mai? Finally, Hannah, very briefly, are they still on track to begin the trial on July 6? Ay, matagal pa yan. Malamang yan, di ba, matutuloy yung trial niya magsimula sa July 6. Anyway, I just want to point out na ang sinasabi na magpag-produce na si si Mary Piatos, ipipresenta nila. Naku ha. Sa punto de vista po ng abogado, nagsasabi kayo, ang unang teorya nila, inimbento lang si Merigis Piatos, sabi sila ni Luistro. Sabi nila ng Dilima, imbento lang daw yun. Kasi yung resibo, inimbento lang. So ngayon, sakali, may ilalabas sila na tao, Merigis Piatos, ano ibig sabihin? Totoo pala yung Merigis Piatos? Ibig sabihin, parang kinontra nila yung kanilang argumento. Buhay pala eh. Totoong tao pala eh. Pero kung ako tanongin nyo, ano yun? Kwento lang nila yun. At kung sino man, ang nakikita ko dyan, may isa silang taong kukunin na titistigo at mag-identify, ako po yung Merigis Piatos na pumirma. Di kung siya si Merigis Piatos, kung ako naman abogado ni Sara, may I ask, lady, do you have any paper there that you signed? Can you show me any document that you signed in the past? Gano'n ko ng tanong ko. Kung wala siya may pakita, big sabihin, so Your Honor, may I just make a manifestation that because the witness cannot present to us an old document showing her signature, then there is no way for us to compare the present Merigis Piatos signature to the signature that is authentic, and those signatures that are authentic are those signatures that were affixed before the controversy occurs. Magagawa ba nila yung attorney? Yun. Wala pa kayo. Ang unang-una problema kasi sa inyo, hindi pa kayo nakatikim ng cross-examination na matindi.
the best lawyers are those who can articulate in cross-examinations. Hindi po yung lawyer na nag-direct examination lang. Alam mo bakit? Kasi sa pag-cross-exam ng isang abogado, wala siyang ka-idea kung ano ang isasagot ng testigo para ma-follow up question niya. Unlike sa direct examination, na alam mo na kung anong ipresenta mo kasi na-interview mo na testigo mo. There is a big difference. It is a world apart between a lawyer who just present for the purpose of direct examination, meaning to say, kung anong kwento, ipipresenta niya. Paano pagpresenta ng kwento? Bago niya ipresenta, na-interview niya ng testigo. Kaya alam yung kwento. Pero, pag ikaw na ngayon ang mag-cross, i-check mo yung credibility niya, i-test mo ang kanyang integrity, kung meron ka pang hawak na mga dokumento na mga iba, halimbawa, may Regis Piatos ka pala, bakit ito pinirmahan mo, ibang pirma mo? Impeaching. Yan ang another term for impeachment. Impeaching the witness. So, ngayon, may sitwasyon, attorney, na pag may ipinaupo silang babae na magkiklaim na siya si Regis Piatos pumirma, what would happen? Unang-una, papipirmahin ko siya. Tapos kukunin ko pirma niya in the past to compare. Siyempre, possibly pinraktisan niya yung pirma. Kung hindi magsigo ang pirma, patay na siya. Ngayon, i-object ko naman yan from the very beginning kung mayroon sila magpe-present ng babae na magsasabi, ako po si Mary Grace Piatos, bakit ko po i-object at ano po ang aking ground for objection? Number one po, ground for objection, it is this. Your Honors, marami sila, mga senador The receipt signed purportedly by a person named Mary Piatos, from the start, we have already disclosed that it is not a true name. So if it is not a true name, what do other parties want to prove? To prove that it is not a true name. Now we are saying it is not a true name. And we have an explanation for that. Because it is confidential fund, we are authorized to invent names. So magiging useless na, Your Honor, ang 4,000 signatures na binalidate ng NBI na hindi daw totoo na pirma. And another thing, 4,000 din na records ng Philippine Statistics Authority na wala raw pangalang Mary Grace Piatos. So, paano yan? Sila nag-present. Sila magpe-present ng certification ng Philippine Statistics Authority na walang Mary Grace Piatos, tapos sinabi nila magpe-present sila ng babae na Mary Grace Piatos pangalan. Kita ba ang gulo-gulo na kagad? Paano kayo mananalo kung magulo kayo? Kabubo, hindi ko alam kung mga abogado kung saan ito nag-graduate Alam mo, kung may nakikinig mo sa akin si Luistro, tell her, you cannot win if you will prove that all the signatures seen in the acknowledgement receipts to recognize the turnover of funds for the purpose of confidential information, ay hindi kayo mananalo kung ipatunayan nyo na hindi totoo. From the start nga, sinasabi na nga, not genuine names of people So anong purpose kayo i-object ko? There is no point in allowing them to present the data coming from the Philippine Statistics Authority because it is immaterial anymore. It is irrelevant. Why? Because we already have admitted that all the signatures are fictitious. So ngayon, mapasabit pa sila ng ebidensya kasi nagpa-NBI pa sila ng lahat ng pirma ano pang purpose yan? From the start, inaamin na nga ni Sarah na fictitious ang names and signatures. Sino bang abogado na naggawa ng theory nyo? Napakabubo ng abogado niyan. Gusto ko malaman, Destro, gusto ko sasampalin ko sa mukha nyo.
Napakabubo. Ask any lawyer who is sane and who is fair. It will not admit that kind of evidence. From the start, sinasabi na nga na fictitious yan eh. And it is fictitious because it is confidential fund. Kaya dapat hindi mo ipakilala kung sino. So, dyan palang talo na sila. Sa ganun palang ano. Tapos, if I will make a shortcut sa aligasyon nila sa confidential fund, ay wala po sila, binabanggit nila na sino to? Si yung lalaki na taga nakulong. Si Madriaga, Ramil Madriaga. Pag pinresent, pabayaan ko lang naman yan, attorney. Kasi ang kwento niya lang, bakit ang kwento niya? Pag sinabi niya totoo ang kwento niya, isa lang ang tanong ko dyan, totoo ba yung kinikwento mo sa supplemental affidavit mo, tsaka initial affidavit mo na kung saan sinabi mo na binigay mo kay Mayor ng Laguna, binigay mo sa Santiago Family, binigay mo kay Attorney Ryan Kilala, at binigay mo kay Attorney Monsayak ang pera na galing sa confidential fund. Pag sinabi yung totoo, di tapos ng laban, no more questions, Your Honor. Ganun din ko lang. Bakit? Nagpapatunay na hindi binigay kay Sara. Kung hindi binigay kay Sara, di walang ibinulsa si Sara. Ang bubo naman mga abogado nyo. Putang ina. Napakabubo. Ay, nako. So ngayon, nag-isang oras na tayo. Nais ko lang sabihin sa inyo, hanggang dito lang muna tayo at i-discuss sa inyo ang karugtong ng confidential fund na article of impeachment para maintindihan nating lahat. Pero na-discuss ko na partially kung ano ang laman ng akusasyon laban kay Sara. So magandang hapon po sa lahat. So si Jenny Valenzuela, tawag siya nanonood. Ay, hindi ko maintindihan po. Type mo na maayos po, sir. Hindi ko maintindihan yung pagkakanya. Ma'am pala. Hindi ko maintindihan pag-type po, mga mali-mali ata to. Wala. Hindi na muna ako magtawag. Puro man ng maraming troll. Mas kakasakit ng loob. Sabi naman ni Merlans Forever, hindi rin ako believe dyan kay Baculaw. Nagkiklaim si attorney na siya ko na si Miriam Santiago na pangalawa. Paano ba yan? Si Miriam Santiago hindi marunong magtagalog tapos siya gusto niya magtagalog. Ibon Castiba, magician din pala itong si Luistro. Okay. Hanggang dyan lang muna ha. At sunod, mamaya i-discuss ko yung buong-buo ang confidential fund. Maraming salamat po.